Welcome mga kalikot sa ating YouTube channel. May ayusin tayo ngayon isang printer Epson L3110. So bago ang lahat, ayan, magsha-shoutout muna tayo guys. Shoutout kay Catherine Gabuyo Mantes at saka kay Eden Fee Sotelio. Ayan, maraming salamat sa pagsuporta sa aking YouTube channel. So wag na natin patagalin guys. Minamadali ni ma'am yung printer. Bali dalawa yung inayos natin. So tara, kalikutin na natin siya mga kalikot. I-plug na natin siya mga kalikot. Ayan. So power na natin. Kaso nga lang nagbe-blink siya. Ayan problema nito. Off nga muna natin. Parang humihinto siya. So try nga natin mag print or i-head cleaning muna natin siya. So hindi siya nagpa-function. Ayan, nagpe-paper jam na. Off muna natin. Try natin mag nozzle check. So may video naman tayo guys kung paano mag nozzle check at saka mag head cleaning na without computer or PC. So check nyo lang sa channel natin mga kalikot. So ayan, nagbe-blink lang siya, hindi siya nagpa-function. So check natin sa loob. So yan, nagbe-blink tapos nagpi-paper jam. Buksan muna natin siya mga kalikot. Try muna natin lagyan ng laptop para ma-check natin kung ano yung error niya kasi nagbe-blink yung dalawang orange. So baka reset siya or end of service na. So salpakan muna natin guys ng laptop para makita natin yung error niya. Check muna natin sa resetter ng L3110. Check natin baka end of service na. So try natin i-reset, baka mawala itong blink na dalawang orange. So i-reset muna natin siya guys, pero check muna natin. So ito guys, balik kaka-reset niya lang siguro to kasi konti pa lang yung nape-print, 0% pa lang. So bakit kaya nagbi-blink? Try nga natin i-reset. Try lang. So nandito na tayo sa resetter niya. Try lang natin kung anong mangyayari. Yan, turn off natin. Yan, power on na natin. Check natin kung magbe-blink pa siya. So yan, nagpiprint naman siya kaso nagbe-blink itong kanyang dalawang orange at saka itong kanyang power button. So dapat kapag naka-standby kasi yan, hindi yan nagbe-blink. So buksan muna natin siya mga kalikot. Check natin yung lahat ng mga parts niya. So na-check natin guys, mukhang ito yung may problema, pero hindi pa natin sure. Pero kadalasan kasi yan sa L3110 hanggang L3150 or L3210, mga ganun. So ayan guys, so yung sa ribbon niya 2 times na ata tayo nagpalit na ganito rin yung problema niya, yung sa ribbon. Pagtapos mag-print, magbi-blink ng dalawang orange pati yung kanyang power button. So nagpi-print naman siya, okay sana kung hindi siya nagpi-print. Tapos 0% yung kanyang counter pad
So ibig sabihin reset lang pero nagbi-blink yung dalawang orange. So mapalitan sana to. Try natin palitan mamaya guys. Baka dito nagkaroon ng problema. Ito yung sakit ng kwan din ng Epson L3110 hanggang kwan L3210. Yan, pataas na yan. So may available naman tayo dyan na ribbon. So try natin. Baklasin muna natin siya. Ito yung ipapalit natin guys. Yan. So dito kasi siya nagkakaproblema. Yan, dito banda. So ito, yan, bago pa siya. So check natin yung luma. So baklasin muna natin siya mga kalikot. So kapag nagbaklas kayo ng ribbon mga kalikot, huwag nyo masyadong apurahin kasi baka mapunit natin. Dito sa mga ribbon niya mga kalikot, ayan, may tatlong ribbon siya dito. Pero itong dalawang malalaki, magkadugtong to or magkasama itong dalawang malalaki. So itong maliit, yon, single lang siya. So ito yung tatanggalin natin mga kalikot. So i-share ko rin kung paano natin tanggalin to na hindi kasama itong ribbon ng print head. So una muna natin tanggalin guys itong screw ng kanyang cap. Hindi kasi natin matatanggal yung ribbon kapag nakakabit pa itong cap ng pick-up roller nya. May mga video na rin tayo guys kung paano tanggalin itong cap ng pick-up roller. Tapos hilahin natin, pakaliwa natin mga kalikot. Yan, para matanggal itong cap nya. Huwag natin masyadong hilahin itong cap ng kanyang pick-up roller kasi may spring dito sa side nya mga kalikot. So ito lang yung tatanggalin natin. So hugutin muna natin guys yung ribbon nya dito sa board. So unahin muna natin yung maliit. Yan, tapos yung malaki. So hilahin nyo lang. Yan. Tapos pag tinanggal ito guys, yung kabitan ng ribbon nya, tusukin naman natin dito sa kabila. Yung pinakagitna guys. Yan, tusukin lang natin tapos hilahin natin, itulak natin pakanan naman. So kung may masilip kayong butas dito guys, yan, kung may manipis kayong kwan or matulis na bagay, yan, sikwatin nyo na lang siya dito sa harap. O kung matulak nyo doon sa loob, pwede rin. Tapos tulak natin pa kanan para matanggal itong holder ng kanyang ribbon. Yan. So ayan, natanggal na natin siya. Dandahanin nyo lang sa pag tanggal kasi baka mapunit or masugatan yung kanyang ribbon. Yan, namamaos tayo guys. Masyadong malamig kasi dito probinsya kasi. Yan. So tanggalin lang natin. Ayan siya. Dito naman mga kalikot, tanggalin muna natin dito sa kanyang sensor dito. So tanggalin muna natin siya. Hugutin nyo lang guys. Yan. So ito, natanggal na natin sa kanyang sensor. Tapos tanggalin natin dito guys sa may nakaipit dito. Yan, nakaipit lang to guys dito sa kanyang holder ng kanyang print head. Yan. Or hilain nyo lang to guys, yung 4-pin na ribbon. Yan. So nakadikit kasi yan, may double sided tape. So hilain nyo lang siya. Yan. So natanggal na natin siya dito. Ngayon tanggalin naman natin siya dito sa kanyang holder. Tapos ito lang yung tatanggalin natin mga kalikot, itong 4-pin na ribbon. So hilain lang natin siya kasi may double sided tip siya. Yan. So ayan. So ito yung problema niya guys, yung kulay itim na to. Yan, punit na yan. Hindi kita sa camera natin Yan. So ito. So may damage na yung kanyang ribbon. Pag nag-preprint siya mga kalikot, magalaw lang konti. Ayun, hihinto na lang kusa yung kanyang print head kasi putol na tong
kanyang ribbon. So ito lagi yung nasisira. Syempre siguro sa galaw ng print head niya. So tumatama dito yung kanyang casing. So ito yung papalit natin, itong isa. Ayan o, dito kasi siya tumatama. Dito banda. Ayan. So itong isa, bago pa lang kasi ito kaya okay pa siya. So ito lang. Ayan. So palitan na natin siya mga kalikot. So check nyo rin guys kung paano nyo siya tinanggal. So ganun nyo rin siya ibabalik. So sundan nyo lang yung bend ng dalawang ribbon na malalaki. Ayan. Pero mas maganda, una natin ilalagay guys dito malapit sa kanyang print head. Ayan dito. Para matansya natin yung bend ng ribbon mamaya. Kabit muna natin to guys sa sensor bago natin i-bend dito sa kanyang print head or sa holder ng kanyang print head. Medyo mahirap nga lang ikabit itong 4 pin, pero diskartehan nyo na lang mga kalikot. Dito natin guys ilagay yung ribbon natin, yung 4 pin dito sa puti na to. Yan yung sakit ng 4 pin natin na ribbon. So dyan natin ilalagay mga kalikot. So makikita nyo naman yung contact nya. Yan o, manipis nga lang. So yung contact nya banda sa kanan. So yung contact rin natin dito, yan. So nakaganyan siya. Yan, blurred itong camera natin Yan, so nakaganyan. So yan guys, nakapasok na yung ribbon natin doon sa kanyang socket. Yan, so kung ano yung bend niya kanina dito guys, ganun rin yung gagawin natin. Kaya bago kayo magtanggal ng mga parts mga kalikot, check nyo muna or tingnan nyo muna kung paano siya nakakabit bago tanggalin. Para mas makabisado natin siya ibalik. Yan, so iipit lang natin dito. Yan. Tapos ilagay na natin itong kanyang holder ng kanyang ribbon. So kung ano yung bend niya kanina guys, yan sundin lang natin. Hindi ka naman mawawala dito kasi nakabend na siya. Tapos ilagay na natin dito sa kanyang clip. Ayan. Ayan, so ganyan siya mga kalikot. Tapos isuot ulit natin to guys dito sa butas yung mga ribbon natin. So dahan-dahan lang, wag tayo masyadong mag-apura kasi baka madisgrasya natin, sayang yung effort at saka yung ribbon natin. Pero kung mas madali sa inyo, natanggalin na lang itong cap ng kanyang pickup roller, so nasa sa inyo yan. Pero bago nyo tanggalin nyo muna yung spring dito sa side nya. Baka mahila nyo, so pan siya, lalaki or hahaba yung ating spring, so masisira na. So ayan na, nakabit na natin siya. So slide nyo lang ulit na pakaliwa itong kanyang lock. Ayan. Saka natin ikabit itong kanyang cap ng pickup roller mga kalikot. Tapos slide ulit natin siya pa kanan. Yan. Tapos check nyo rin guys kung baka nahulog yung kanyang spring dito sa side. So try rin natin ganito. Yan. Check natin kung baka matatamaan ulit yung kanyang ribbon. Yan. So kapag maluwang dito mga kalikot, hilain nyo lang dito para mag-compress siya. Yan, ganyan para magdikit siya dito sa malalaking ribbon dito kasi tumatama guys yung holder ng kanyang print head. Yan. Tapos ilagay na natin guys yung ribbon. Unahin muna natin yung malaking ribbon niya mga kalikot bago itong 4 pin na ribbon niya. So ang diskarte niyan guys, yan, isagad nyo muna dito sa kaliwa natin, tapos silain natin tong 4 pin, yung maliit na ribbon, para magdikit siya dito sa malaking ribbon natin. So ayan o, yan, hilain nyo lang siya, sagad nyo muna dito, tapos silain para babanat yung dito banda. So ayan o,
Hindi na siya bumubukol dito pag naglalaro siya na ganito. Hindi katulad kanina. So ganun lang mga kalikot. Bali kabit na natin tong dalawang ribbon. Unahin muna natin tong malaki bago itong maliit. Tapos ihuli na lang natin yung maliit na ribbon, yung 14. So ayan. So try na natin siya mga kalikot. Ayan. So ayan na, nakalimutan ko palang ilagay yung screw ng pick up roller nya. So lagay muna natin siya guys. Try na natin siya mga kalikot. Ayan. Check natin kung magbi-blink pa yung dalawang red nya. So ayan mga kalikot, na ganun pa rin siya. Nagdo-double blink itong kanyang mga ilaw, yung green at saka yung red. So at least nakita natin yung ribbon na punet. So okay lang na pinalitan natin kasi baka sa ibang araw baka bibigay ulit yung kanyang ribbon, so makakaroon ulit ng problema yung printer. So okay lang yun. Hi, so mag visual check muna tayo guys dun sa loob, baka may naputol na wire or may ibang mga damage yung mga ribbon. So check natin guys. So buksan ulit natin siya mga kalikot. Check natin kung baka may mga natanggal or ano, or minsan kasi may mga damage yung kunwari pinasukan ng ipis or ano ganun, kinain yung mga ribbon. So check rin natin yan guys. Isa rin yun, kapag nagbi-blink itong dalawang ilaw nya, green at saka yung red, may problema dun sa mechanical nya or sa mga ibang parts. Kaya nagbi-blink na ganito sabay. So isa rin yun, or may natanggal ganun. So check na lang natin guys sa loob. Off muna natin siya. Dami namang sira nitong printer na to. So baklasin na lang natin muna to. So ayan guys, natanggal pala yung mga ribbon nya dito. Siguro inangat nilang bigla. Ayan o, tanggal yung dalawang ribbon. So bali dito lang sa harap yung nakakabit ito. Baka doon siya nagkaroon ng problema. So ito lang guys yung nakakabit, tapos itong dalawa nakatanggal siya. Siguro yung pag-angat nilang bigla, so nahugot dito sa kanyang board. So try natin nga ibalik, baka dito siya nagkaroon ng problema. So minsan guys, yung cause ng dalawang nag-blink na ilaw, minsan yung dito, yung spring nya dito sa gear. So check rin natin kung nakakabit. Tapos yung mga spring dito, ayan, yan yung check natin. Try muna natin ikabit tong ribbon, baka dito nga sa ribbon nya natanggal. Yan, tanggalin muna natin yung power cord nya at saka yung USB. So kapag ganun mga kalikot, kapag sabay itong nagbi-blink yung green at saka yung red na yon, mag visual checking kayo dito sa loob kung may natanggal, kaya ayaw tumuloy, nagbi-blink na lang. Yan, tanggalin muna natin yung cover nya dito sa side para may kabit natin ng maayos. Bali inangat siguro nila masyado itong kanyang scanner, kaya natanggal or nahugot itong mga ribbon niya mga kalikot. So balik muna natin, tapos try muna natin siya. Yan, unahin muna natin ikabit yung maliit na ribbon. So natanggal talaga. So try natin, baka ito lang yung problema niya mga kalikot. Tapos sunod natin itong mas malaking ribbon. Yan. Tapos itong nasa harap, yan. Tapos check na natin, baka ito lang yung problema niya talaga. Pero at least pinalitan natin itong ribbon niya. So baka mga ilang days lang magkakaroon ulit ng problema dahil dito sa ribbon. So okay lang yun na pinalitan natin. At least
hindi tayo mababackjab. Baka ibalik ulit sa atin. Plug ulit natin siya mga kalikot. Yan, sana okay na. Plug na natin siya. So ayun, parang yun nga yung problema niya mga kalikot. So ayun guys, nag-stable na siya. Saka gumalaw na yung kanyang print head. So yun lang yung problema niya siguro mga kalikot. Yan, hindi na siya nagbi-blink yung kanyang power button. Pati itong kanyang red light. O doon siguro siya nagbi-blink mga kalikot, doon sa natanggal na ribbon. Yun lang pala. So try na natin siya mag-print. So ayan guys, gumagalaw na yung kanyang print head. Kanina pag on natin wala talaga. Yan. Tapos yung blink niya mamamatay. So ayan, hindi na siya nagbi-blink mga kalikot. Nagre-red na siya. So parang okay na. Try na natin siya mag-print mga kalikot. Ayan, nagabihan na tayo. Ayun, sana pag-print nito hindi na siya magbi-blink. So ayan guys, nakalimutan kong isit sa maliit na size. So check natin kung magbi-blink. So hindi na siya nagbi-blink mga kalikot. Okay na siya. Yan, try ulit natin. So ayan, mabilis na siya mag-print mga kalikot. Ayan So okay na to siguro. Yun lang yung problema niya, yung nagpalit tayo ng ribbon na 4 pin at saka yung natanggal na ribbon dun sa kanyang scanner. So yun lang yung mga ginawa natin guys. Medyo nag-aalangan lang tayo dun sa kanyang rubber, dun sa kanyang pickup roller. Medyo manipis na siya. So try natin kung papapalitan ni ma'am. So palitan natin kung yun yung gusto niya. Pero suggest na rin natin na palitan para sigurado na hindi na siya magpapalya. Ayan. So check muna natin kung manipis na talaga siya. Yun, halos pudpud na yung sa lower niya. Ayan yung rubber. So tanong muna natin kay ma'am kung papalitan niya. So ayan mga kalikot, pumayag na si ma'am. So may available tayong isang set ng rubber ng pickup roller. So kabit na lang natin siya mga kalikot. May video na rin tayo guys kung paano tanggalin yung pickup roller, yung upper at saka yung lower. So check nyo na lang sa ating channel kung hindi nyo pa napanood. So hindi ko na siya ibibideo mga kalikot kasi nagmamadali na rin tayo kasi gabi na at saka may pupuntahan pa tayo. Pero try ko na lang din na i-video pero hindi ko na siya i-explain. Yan, kung gusto nyong tanggalin itong lower na roller nya mga kalikot, yan, i-press nyo lang ito. Yan, i-press nyo. Tapos, itulak nyo pababa. Yan. Mas madali siyang tanggalin. So, ito na guys. Try natin nga mga kalikot. Hindi ko pa nasusubukan Try natin magpalit na hindi natin tatanggalin itong kanyang pickup roller, yung upper. So try lang natin. Baka mas madali siya. Para hindi na natin babaklasin dito kasi medyo mahirap rin magbalik dito banda sa kanyang gear. So try natin lang para masubukan rin natin.
kung saan yung mas madali. So check nyo lang kung baka may maputol tayo. Ayan, natanggal na natin siya. So yun guys, masyado ng pudpud. So ito yung bago natin. Yan yan, mukhang mas madali nga kapag ganito mga kalikot. So lagay na natin yung bago. Mas madali nga siyang ikabit mga kalikot kahit hindi na natin tanggalin itong kanyang plastic. Yan, basta ingatan nyo lang, baka may masagi tayo na ibang parts nya. So ayan mabilis pala pag ganito. Yan, iayos lang natin siya ng maigi. So okay pala kahit hindi na natin tanggalin itong kanyang plastic. Ayan diba? So ang problema na lang natin dun sa baba, yung lower rubber nya ito. So ayan guys, ang nipis na diba? So ipapakita ko rin sa inyo kung gaano kakapal yung bago. So ito guys yung bago natin, itong mas makapal. Ayan diba? Ang laki ng diferensya Saka pudpud na dito banda sa side na to. Ayan. So ito yung papalit natin. Ayan At least yung ginawa natin, condition na talaga yung printer ni ma'am. Ayan. So ipapasok lang natin dito sa yan, may guide naman yan, gilid at saka gilid. So ayan. So okay na siya, kabit na lang natin. Yun, huwag nyo lang kalimutan ilagay itong kanyang o-ring or washer ba yun. Tapos unahin natin ilagay guys yung half moon. Ayan, yung may kalahati siya. Ayan. Pag ganyan, ikutin natin, maiikot yan. Tapos pag i-counter natin, hindi siya iikot. So okay siya. Yan, kabit na lang natin. So yan guys, lagay na natin yung roller nya sa baba. Try na natin siya mga kalikot. Yan, nagabihan na tayo talaga. So ayan, stable na yung kanyang ilaw sa kanyang power button. Try na natin siya mag print mga kalikot. So ayan, hindi na siya nagpi-paper jam. Nahuhugot niya kagad yung bond paper natin. So kompleto naman yung kanyang kulay. Ayan. Try natin mag nozzle check mga kalikot para ma-check natin yung pattern ng kanyang kulay bago natin ibigay kay ma'am. So okay na siya. Hindi na siya nag-blink or nagpi-paper jam.
So ayan guys, may konting awang lang dito sa kanyang pattern, no? Pero pwede rin natin i-head cleaning yan. Ayan, no? So kompleto naman yung kulay niya. Dito lang sa black yung pattern niya. So try natin i-head cleaning. So update ko na lang kay mamaya guys kapag natapos na siya nag-head cleaning. A few moments later. So ayan na, natapos na siya nag-head cleaning. Yan, nozzle check tayo. Check natin yung pattern niya ulit. So hindi na pumapalya yung pick up roller niya. Diretso na niya na kinakain yung ating bond paper. So ayan, okay na siya mga kalikot. So ayan guys, kompleto na yung kanyang pattern. Yan, so okay na. Try natin dito sa malinis na papel. Alright. So okay na. So hanggang dito na lang ulit mga kalikot yung video natin. Maraming salamat sa panonood ng mga video natin mga kalikot. Huwag nyo rin pong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel. At isa ko pang channel yung Biyaherong Probinsyano Vlog. So sana suportan nyo rin po yung isa kong channel. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aking Facebook page. At saka huwag nyo rin pong kalimutang ay hit ang notification bell para updated tayo sa mga ilalabas pa nating mga video. So hanggang dito na lang ulit guys. Maraming salamat and God bless sa ating lahat mga kalikot. So bye bye.